Welcome back to my channel! So for today's video, ang gagawin natin ngayon ay magre-review tayo ng 5S at sasabihin natin kung worth it pa ba siyang gamitin hanggang ngayon. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga specs ng 5S para dun sa mga, nandito siya, para dun sa mga hindi masyadong familiar sa 5S. So ilalagay ko na lang siya dito. So without further ado, let's start the video. So yan yung itsura ng 5S sa harap. Tapos sa likod natin, gold yung nakuha ko na 5S kasi maganda rin yung gold. May available silang colors, gold, space gray, and silver. Yan yung gilid niya. Mukha siyang premium. Yun yung style ng 5S magmukha siyang premium. So buksan na natin yung 5S. Ayan yung itsura niya pag nakabukas. And try natin yung fingerprint kung gumagana pa. And yes, gumagana pa po siya hanggang ngayon. Tingnan naman natin yung home screen niya. Yung home screen niya naman niya, wala siyang lag. Hindi siya naglalag. Hindi siya laggy. Try naman po natin yung assistive touch. May na-research ako kapag yung assistive, paano daw malalaman yung LCD kung sira na. Try mo yung assistive touch. Pag hindi daw umalis sa kamay mo, ibig sabihin walang sira yung LCD. All in all. Try naman natin yung music. Kung gaano kalakas yung music niya. Maayos naman yung music niya and sobrang lakas naman niya in person. So try naman natin yung camera. Ayan, medyo maliwanag naman and maganda naman yung quality ng camera niya. 8MP yung sa harap and 1.2MP naman yung likod. So ito yung mga sample shot ng camera niya. So ito yung sample video ni iPhone 5S sa front cam niya. Okay naman siya for So yun, maganda naman yung camera niya all in all. Mapa low light or may light siya. So try naman natin yung battery niya. Yung battery niya naman okay naman siya. Kaso nga lang kapag heavy gaming ang gagawin mo is madali siyang malowbat. Pero all in all, good pa naman siya. Pagdating sa mga music, wifi, browsing, gano'n. Okay siya. So nandito na tayo sa final review. So ang masasabi ko naman is worth it naman yung iPhone 5S. Lalong-lalo na sa camera kasi alam naman natin, walang question sa iPhone na magaganda naman talaga ang camera nila. Pero ang downgrade lang sa aking napansin is siguro yung battery niya. Medyo mabilis siyang malowbat, lalo na siguro pag mahilig ka sa hard gaming. So, hindi ko ito marerecommend sa mga tao mahilig sa mga gaming like ML or yung mga malalaking space yung inaabak, yung kinukuha niya sa phone. Siguro mas mabilis malowbat pag ganun. Ako kasi pang camera ko lang talaga siya. So
hindi ako yung taong masyadong mag-gaming, hindi ako yung taong masyadong sa laro, kaya okay pa rin siya sa akin. So, yun, sana nagustuhan nyo itong review na to, and please do subscribe to my channel and click the notification down below para ma-update ka sa lahat ng mga videos na gagawin ko pa sa susunod. And thank you! Salamat!